Mga ka-vibes, magandang araw! Samahan ninyo ulit ako para sa ating panglimang yugto ng ating kwentong pinamagatan, Isa Lang Ang Tanging Hiling. Pero kung bago po kayo sa aking channel, sana po ay paki-like po at paki-subscribe na rin po at paki-click po ng notification button para po lagi kayong updated sa lahat ng mga uploads. Maraming salamat po. Tara na, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Nakapupulutan po natin ng aral at maging inspirasyon po ito sa pang-araw-araw nating buhay. Nang mag-aral sila ni Blade ng mountain climbing, di niya akalain na gagamitin nila ang mga natutunan nilang skills sa pag-akyat ng bahay. Blade, huwag na kaya nating ituloy ito. Ngayon ka pa uurong? We are already here on the 3rd floor. Isa pa, ito lang ang paraan para makapasok tayo sa party na ito. Pareho tayong walang invitation card. Sinisimula na nang ilabas ng babae ang party dress na nasa dala nitong bag. Come on, check na nandyan na siya. At kung tama ang nakuha kong information, sandali lamang siya kung magstay sa party. Inilabas niya ang red dress na kabibili-bili pa lamang nila kanina sa bitbit niyang bag sa likod. Madalian silang nagpalit ng damit at nagtulungan din sila sa pagmi-makeup. Iiwanan na lamang ba natin dito ang mga gamit natin? Kung mababalikan natin iyan ay babalikan natin. Kung sakali namang hindi, pabayaan na nating mag-isip ang sinuman kung bakit may mga t-shirts, jeans at lubid sa stockroom na ito. Besides, they can't trace that to us. Maingat silang lumabas ng stockroom. Nasa first floor ng bahay ang party. At nang bumaba sila sa hagdan ay walang nagtanong kung sino sila at kung saan naroroon ang mga invitation cards nila. Mukha kasing kasama sila sa mga guest doon. Huwag lamang silang kausapin at pareho silang walang nalalaman ni Blade sa salitang Italyano. Nasa gitna na sila ng hagdan nang masulyapan niya si Ferrante Volderi. Nakikipag-usap ito sa isang lalaki na mukhang Pilipino. Itinuro niya kay Blade ang kinaroroonan ng pakay nila. Okay, here is the plan. Yayain kong sumayaw ang kausap niya para masarili mo siya. Bago pa siya nakasagot ay naglakad na papalapit sa dalawa ang babae. Napasunod siya. Ngunit maraming tao, kaya nakalayo sa kanya si Blade. Nakita niya nang tapikin nito sa balikat ang lalaking kausap ni Ferrante at hilain sa dance floor. Huminga siya ng malalim. Now or never. Kailangan niyang makausap at makilala ng husto ang lalaki para mawala ang kahibangan niyang ito at makatulog na siya ng maayos sa gabi. Ngunit, dahil masyado nakatuon ang atensyon niya sa lalaki, ay di niya napansin ang dumarating na waiter na may tulak-tulak na cart ng pagkain. Nabunggo niya ito, nawalan siya ng balanse, napadapa siya sa mga pagkain na nasa cart. Napapikit siya, her dress is ruined. Naging sentro na siya ng atensyon ng lahat ng tao. Ilan ay nagagawa pang magpigil ng pagtawa, ngunit mayroong ilan na di mapigilan ang impit na pagtawa. Nagmukha talaga siyang katawa-tawa sa itsura niya. Pakiramdam niya ay naliliit siya. Palihim niyang sinulyapan si Ferrante. Ano kaya ang iniisip ng lalaki? God, tiyak na natatawa din ito. Hindi magandang first impression ang nagawa niya ngayong gabi. Ngunit wala na ang lalaki sa kinatatayuan nito. Sa bahay na nakita ni Avery ang kaibigan. Nakasubsob na naman ang ulo nito sa mga office papers. Bigla kang nawala, sabi niya. Alam mong kanina ko pa gustong umalis sa party na iyon. Kahit saan ako pumunta ay nakatuon ang atensyon ng lahat ng tao sa akin. Hindi ako sanay ng ganoon. Isa pa ay marami akong kailangang gawin at pag-aralan. Puro ka na lang trabaho, Ray. Sa kabila ng pagkakalam nila sa tunay na pangalan ng kaibigan, mas gusto nitong patuloy nilang tawagin ito sa nakagisnang pangalan. Hayaan na lamang daw nila ang ibang tao na tumawag dito ng Ferrante. Baka kung ano nang mangyari sa iyo. Dahil sa suggestion mo na mag-enjoy ako, kaya ko tinanggap ang invitation sa party na iyon. Pero di talaga ako party goer. Okay, next time, pag maayos mo na ulit ang schedule mo,
we will go fishing. Ang dahilan naman kaya dinala kita sa party na iyon ay para makamit ka ng mga girls na maisasama natin sa fishing natin. Pero bago ka nagkaroon ng pagkakataon na makakilala ng mga eligible girls, ay tumakbo ka na. Nakakita kasi ako ng pagkakataon nakatuon ang atensyon ng lahat sa nangyaring gulo. By the way, mukhang nakakilala ka ng isang babae Pinagbigyan ko lamang siya dahil ayoko mapahiya siya. Besides, she is a Filipina. I was just giving a hand. Sumandal sa upuan si Ray. Tiningnan siya. Sa ating dalawa, ikaw itong dapat na makikipag-date. Halos wala na akong time sa ganyang mga bagay. Nagka-cramming na ako para lamang maintindihan ang pasikot-sikot sa negosyong ito ng mga Voldery. Kung wala kayo ni Anton sa tabi ko, talagang mangangapa ako. Interpreter at language instructor mo lamang ako, Ray. Ang kuya talaga ang maraming nalalaman sa ganitong mga korporasyon. Since he was worked with all kinds of companies and corporations, at kahit na siguro wala kami ng Kuya Anton, you will still make it. Madali kang mag-adapt sa sitwasyon, except sa mga social functions. Naglalabasan tuloy ang balita na masyado kang mahiyain. Siguro, kulang pa palang ginawa sa iyo ng mama. Hindi naman, kaya lang nahihirapan ako makiharap sa mga taong plastik. Nararamdaman ko kasi na ang iba sa kanila ay mababa pa rin ang tingin sa akin. Siguro, pag napatunayan ko sa kanila at sa aking sarili na karapat-dapat nga ako sa responsibilidad na iniwan sa akin ng papa, maybe then, Tika, bakit nabalik na naman sa akin ang usapan? Hindi mo pa sinasagot kung bakit di ka nakikipag-date. Madalas pa namang itanong sa akin ng mama mo kung may babae ka na nililigawan. She definitely wants you to start dating again. It is too early for me. Isa pa, mahirap makahanap na isang matinong babae sa kalagayan ko. Noon sana, isa lamang akong ordinaryong lalaki. Ang tanging magiging dahilan ng isang babae para mahalin ako ay ang sarili ko lamang. Ngayon, naririyan ang malaking kayamanan na iniwan sa akin ni Cicely. I never wanted to be rich. Ngunit, iyon ang kailangang mangyari para makuha ko siya. Kung minsan, nagbabalik ang alaala ko tungkol kay Cicely sa naging pagsasama namin. Tama na sa akin ang mga alaalang iyon. 2 beses siyang nagsabon para maalis ang amoy ng mga pagkain na nabagsakan niya kanina sa party. God, hiyang-hiya siya. Kung di siya inilabas doon agad ni Blade, ay baka nagtatakbo na siya. Noon lamang nangyari sa kanya ang ganoon. Sana ay di siya nakita ni Ferrante. Paglabas niya ng banyo ay nasa phone pa rin si Blade. Mukhang simula ng pagpumasok siya ng banyo ay di nito binitiwan ang phone. Nagsusuklay na siya ng buhok nang sa wakas ay ibaba ng babae ang phone. I finally got ourselves a car. Masayang balita nito. Kotse? Second hand lang. Bukas natin pipick upin. Sandali na lamang tayo dito Bakit bumili ka pa ng kotse? May 1 linggo ka pang bakasyon, di ba? Mamasyal na lamang tayo, Blade, at umuwi na ng Pilipinas. Kalimutan na natin ang lalaking iyon. It seems we are not fitted to meet. 4 na araw na ang inuubos natin sa pagtatangka na mamimit siya. Pero kahit saan natin siya puntahan, ay di natin siya mamimit. Sa opisina, kailangan natin gumawa ng appointment at fully book na ang schedule niya for the month. Sa bahay naman, di siya tumatanggap ng bisita. At nang mag-crash tayo sa party, naging pansahog ako sa pagkain. Natawa si Blade. Kalimutan mo na iyon, at least di ka naman kilala ng mga taong iyon. At di makakarating sa Pilipinas ang kahihiyang nangyari. You're safe. But since nandito na tayo, alangan namang umuwi na lamang tayo nang di mo siya mamimit. Siya ang dahilan kaya tayo nandito, di ba? Pero Blade, ano pa ang magagawa natin para mamit natin siya? Ang opsyon na tanging bukas sa atin ay kung mamimit natin siya sa kalye.
Exactly, nangingiting sabi nito. May naisip na namang plano ang matindi ang conference na nangyari kanina. Isa sa mga corporate officers ang nag-challenge sa kakayahan niya bilang chairman of the board and chief executive. Although, hindi siya mapapababa ng sinuman sa kinauupuan niya dahil 61% pa rin ng kumpanya ang pag-aari ng mga Voldery. Ang challenge na iyon ay maaaring magbunga ng faction sa kumpanya. Hindi maganda ang ibubunga noon. Bababa ang halaga ng stocks ng company sa market. Bad news. At ang tanging paraan para mapigilan ang pagkaka-divide ng mga officers ng kumpanya ay ang tuluyan na niyang pagte-take charge sa mga operations. Kahit na hindi pa ganap ang nalalaman niya. Risky. Ngunit, wala na siyang choice. Bukas ay lalabas na sesyon sa rehabilitation center. Sa 3 pa niyang nabubuhay na kapatid ay tanging sesyon ang makakapagbigay sa kanya ng problema. Ilang beses na niya itong dinalaw sa center. Ngunit, lagi ay di siya nito pinakikiharapan. Maayos na ang relasyon nila ni Nicola at ng mga pamangkin niya. Maging si Humbert ay nahatulan ng 3 taon na pagkabilanggo ay maayos na din tinanggap ang pagiging head of the family niya. Ngunit ang lahat ng iyon ay maaaring magulo kung ipagpapatuloy ni Sean ang pagwawala at panggugulo nito oras na makalabas ito ng center. Sumandal siya sa upuan ng kotse. Pumikit. Napapagod siya. Gusto na niya makauwi ng bahay at matulog. Nagulat siya nang biglang may bumangga sa sinasakyan lang kotse ni Avery. Mukhang nabundol ng ang hulian nila. Mahina lang naman ngunit napansin niya na parang natulala si Avery na siyang nasa manibela. Avery? Ipinilig na lalaki ang ulo. God, I remember the first time na nagkakilala kami ni Cicely. Nabangga niya ang sinasakyan ko. Pumikit ito. Sorry, nagbalik ako sa nakaraan. Don't worry, dito ka na lamang sa kotse ko. Ako na ang aasikaso sa bumangga sa atin. Pigil ang hininga ni Sarah sa paghihintay sa pagbaba ni Ferrante Voldery ng kotse. Mahina lang naman ang ginawang pagbangga ni Blade sa kotse nito. Siguro naman ay di ito masyadong magagalit. Ngunit, ang nakita niyang bumaba ng kotse ay ang lalaking kasama nito sa party. Nagulat ito na makilala si Blade. It's you again. Small world. Sorry sa nangyari. I guess di ako masyadong sanay magmaniho sa mga right-hand drive na kotse. Don't worry, nakahanda naman akong bayaran ang anumang damages. Nakatingin siya sa iniwang kotse ng lalaki. Tinted iyon kaya't di niya malaman kung nakasilip pa si Ferrante. Pinag-ayos siya ng husto ni Blade para dito, to make a good impression. Simula na lumabas ang 2 lalaki sa building ng opisina, ay hinintay na nila ang mga ito. Sinundan nila ang mga ito hanggang sa makakita si Blade na magandang pagkakataon para bundulin ang mga ito. Ngunit, nasaan si Ferrante? Bakit di ito lumabas ng kotse? It's alright, konting gasgas lang naman. Sa susunod ay mag-iingat na lamang kayo at baka ang mabundol ninyo ay mainit ang ulo. Baka mapagtripan kayo oras na malamang foreigners kayo at parehong babae. Gusto pa sanang patagalin ni Blade ang pag-uusap. Kasama kasi sa plano nito ang anyayahan kumain ang 2 lalaki. Ngunit bago ito iyon masabi ay tumalikod na ang lalaki. Pumunot ang noo ni Blade. Mukhang sa unang pagkakataon ay di umipik ang apel nito sa lalaki. To think na ginamit lahat ni Blade ang charms nito. Nagbalik sa kotse si Blade. What now? Sabi niya. Bungkuin ko kaya sila ulit. Nasisiraan ka na ba ng bait? No, naaasar lamang ako sa lalaking iyon. Kagabi pa siya. Why? What's wrong? Pumayag na siya makipagsayaw sa akin. Pero parang wala akong kasama o kausap. That is a first. Twice na niya akong di pinapansin. Tutsing na kung ibang lalaki iyon ay gagawa na ng paraan para malaman kung anong pangalan ko o kung saan ako nakatira.
Bakla ata yun eh. Bakla? At laging kasama ni Ferrante? Posible kayang si Ferrante, hindi ba't wala pa rin itong girlfriend? Oh God, huwag naman sana. Pamilyar sa akin ang driver ng kotseng bumangga sa atin sabi niya nang lumayo na sila sa pinangyarihan ng banggaan. Siya yung girl na lumapit sa akin kagabi at nagyaya ng sayaw. Is it fit o talagang sinusundan ka niya? Biro niya. Twice is still coincidence. Pero kung nagtatlong bisis na ito, either ako ang sinusundan niya o ikaw. Natawa siya. Kagabi ay di man lamang niya ako pinansin. Her eyes were on you. Patuloy niyang panunukso. Kumunot ang noo ni Avery. Hindi ko na nagustuhan ito, Ray. Pilipina ang babaeng iyon. Ayoko mang mag-isip ng masama, pero di ko pa rin maiwasan. Para kasing ginagaya niya si Cecily. She even uses the same perfume na paborito ni Cecily at ang banggaang ito. Mukhang mayroong interesado na namang maging Mrs. Avery Cordovez Natatawa siya. Besides, she is a looker. Halos lahat ng mga mata ng lalaki kagabi ay nakatingin sa kanya I am not interested. Kung gusto mo sa iyo na lang siya. Sorry, di ko ugaling kumuha ng di sa akin. And she is yours. Hahanap na lamang ako ng walang may-ari. Natawa siya. Lalo namang nainis si Avery. At dito nagtatapos ang ating panglimang yugto. Sana ay subaybayan pa po natin ang karugtong ng ating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po lagi. God bless.